A very blessed morning to each and every one of us. As you can see, the sun rise already. Sunshine, kung tawagin nga po nila, no? Dahil napakaganda po ng araw ngayon, no? Every day is a good day, pero iba po ang pakiramdam kapag ka nakikita mo nakasikat yung haring araw na napakalinaw, napakaliwanag. Okay? So, wag natin pansinin ng maingay. Malamang narinig niyo po yun. Paumanhin. Pagpaumanhinan niyo ako doon, no? At, yes, sa umaga pong ito, I would like to share something with you, no? About kapatiran. Ayan na po eh. Okay. Naging magkakapatid tayo because kay Kristo. Naging magkapatid tayo dahil naniwala tayo sa finished work ni Christ. Meron tayong mga tinatawag na mga doctrines, na mga main doctrines. Ito yung mga hindi mo dapat galawin. Salvation through faith alone, the person of Jesus Christ, at sapat na yung dugo ni Kristo para maligtas ang tao. Yun po ang pinaka-importante. And the Trinity, of course. Naniniwala tayo, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Ang dahil pong ibon sa taas. Hindi ko po alam, napakaganda. Nakaabuti na ano natin, no? Nakita natin. So ayun, may mga doctrines po kasi na na mga essential at mga non-essential, no? Ayan, ganda yung ibon, no? Non-essential, no? Ano yung mga essential doctrines ng Christianity? Sinabi ko na po kanina, yung Trinity, Jesus Christ, at pinakamahalaga po din yung salvation through faith alone, no? Na hindi pwedeng galawin yun. Hindi mo pwedeng pakialaman yon. Pag yun ay sinaling mo, pag yun ay ginalaw mo, tawag sa'yo kulto. Hindi ka na namin kapatid, no? Na wala kang pwedeng idagdag sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Sapat na yung ginawa ni Jesus para tayo ay maligtas. Yun, no? Napakaganda po talaga, mga ibon. Yung puno ng kalayaan, no? Alam po ba ninyo, noong araw, meron kaming plaka ni Kurita. Yung mga plaka namin dati yung asin, kurita. Tapos papakinggan mo siya. Basta babakasyon kami doon sa probinsya dati. Ang ganda pakinggan. Parang akma yung musika. Parang nakita ko po ngayon dito sa atin. Although nasa siyudad tayo, may mga ibon kasi, no? Ayun. Ba't ba tayo napunta roon? Ayun. So, ayun. Gusto ko po yung katotohanan na yung creation ng Diyos ini-enjoy po natin. Okay, mabalik po tayo. Ano naman po yung mga non-essential? Ito po yung pagtingin natin sa eschatology. Ako meron po akong non-essential na sinasabing madalas sa inyo, yung sa institutional church. Ako ayaw ko ng institutional church. Ako sa institutional church. Marami po kaming ganyan. Marami na kaming umalis sa institutional church. Pero gusto namin yung fellowship. We believe in fellowship. We believe na may pusa po kasi kaya gano'n. We believe na sapat na yung finished work ni Christ, no, para tayo maging magkakapatid. Pero yung mga non-essential yung sa institutional churches nga po pala, sorry po, na ito po yung naniniwala yung iba na naniniwala sila sa isang organized religion, organized church, no? Pero yun po yung ibon uli, oh. Ganda. Pero sa totoo lang po, kami po, kahit sino, since tayo po yung church, itong katawan natin ng church, tayo po ay naggagather, pwede tayo mag-meet, mas ini-enjoy ko po yung kapatiran. Diba? Mas maganda po yan. Ano po? Sabi kasi nila pag lumilipad daw yung mga ibon ng ganyan, meron daw masamang mangyayari. Ewan ko naman po kung ano ang sasabihin natin. No? Pero sa atin, it will be very, very good. Dahil araw-araw po maganda ang mga ginagawa ng Lord. No? So ayun, ikaw ba member ka ng isang institutional church? Ako ayaw ko ng institutional church, no? Kami talaga yung biblical Christianity, no? Mas gusto namin kasi since we are the church, naggagather lang po tayo, no? Na punong-puno ng kalayaan. Yan po ang sa amin. Pero kung kayo member ng institutional church, okay lang po. Basta naniwala kayo na si Christ lang ang daan sa langit.
okay na po yan. Ano pa ang pagkakaiba natin sa non-essential? Yung sa eschatology, yan, ako, dito kitang-kita po yung kaibahan natin na may pre-trib, mid-trib, post-trib. Doon lang malinaw na po, no, na talagang iba-iba po yung pananaw natin. Iba-iba yung tingkad ng natin, unawa natin, no, sa scripture. Pero ganun pa man, magkakapatid po tayo. Importante na para-practice natin yung kapatiran natin. Dahil mahalaga po na mapakita sa mundo na magkakapatid tayo kay Kristo. Kaya kung may mga hindi pagkakaunawaan sa doktrina, no, hayaan na lang po natin. Huwag tayong mamemersonal. Huwag kang magsasalita ng pangit sa kapwa mong mananampalataya dahil hindi siya kapareho ng view mo. Huwag ganon, no? Magandang sabihin mo yung tulad ng ginagawa ko, sinasabi ko yung paniwala ko, pero huwag mong aatakihin yung person, huwag mong sasabihin ng pangit. Maging matuto tayong maging kasi pare-pareho tayong may mga pinag-aralan, no? Kaya I believe na talagang dapat kung po tayo diyan, maingat tayo, no? At sa umaga pong ito, gusto ko rin pong talakayin po sa inyo since napag-usapan na rin po yung end times. Kasi may binabanggit po lately, natanong po sa akin kahapon, darating na raw po ba yung Messiah ng Israel? Ang sabi ko, hindi na darating yung Messiah ng Israel. Kung darating man yon, second coming niya na. Dahil ang Messiah ng Israel si Jesucristo. Hindi, sabi niya, yung sinasabi nilang darating. Yung sinasabi nilang Messiah, false Messiah yon. Check, false Messiah yung darating sa kanila. Kasi, ang tanong mo naman dyan, pag may nagsasabi darating ng ang Messiah ng mga Hudyo, dalawa lang ang tanong mo. Ano yan, first coming niya o second coming niya? Pag sinabi niyang first coming niya, naku po, delikado yan. Dahil automatic hindi po si Kristo yung sinasabi niya. Pero pag sinabi naman niyang second coming, that's the Lord. Naniniwala kay Lord, no? Yun po ang maganda kay Jesus. Mabalik po tayo sa topic natin, no? Sinabi po nila na darating na rin yung Messiah nila. Nung some years back, I think 4 years, si Rab Shlomo Yehuda aka Dayanuka. Actually, siya pa rin po yung sinasabi ng Messiah nila. Pero may parang yung nakita kong sa interview, parang may iba na namang sinasabi na may darating silang Messiah, no? Na itong week na ito na raw. So, mga ganyan po, alam nyo, rest assured mga kaibigan ko at mga kapatid ko kay Kristo. Paano ba darating si Kristo? Unang-una, tignan po natin sa bigat ng eschatology. Darating ngayon si Kristo, since nasa church age tayo, darating po siya sa rapture sa mga believers niya. Pero sa pagdating po kasi niya sa rapture, hindi tatapak yung paa niya sa lupa. Nandiyan lang po siya sa kalangitan nakasuspend at hinihintay po tayong pumaitaas at papaitaas tayo sa kanya, sasalubungin niya tayo, and we will be to be with the Lord forever, and we will going to be with the Lord forever and ever. Yan ang sabi po ng banal na kasulatan. At doon lang po tayo naniniwala. Hindi po natin ikokompromiso ang pananampalatayang yan, dahil yan po ay napakahalaga po na alam po natin, no? Na tayo po ay naghihintay na lang pong dagitin dito, no? Ngayon, yung mga hindi naniniwala sa rapture, siguro naniniwala sila na second coming na raw, na yung rapture at saka second coming, one and the same thing. Ano man yan, importante na natanggal na yung kasalanan natin dahil tinanggal na ni Kristo. Ibig sabihin, ang pinaka-importante lang po dyan, naniwala ka na sapat na yung ginawa ng Lord sa cross para maligtas ka. Kasi hindi pwede dagdagan yung ginawa niya kasi perfecto yung ginawa ni Kristo sa cross, no? Hindi mo pwedeng dagdagan yon. Napaka-perfecto po nun, napaka-sagrado po nun, no? So sa umaga pong ito, nais ko lang pong i-rest assured po tayong lahat, ano man ang nangyayari sa paligid natin ngayon, ang ganda ng sikat ng araw, ano man po nangyayari sa paligid natin, nasa kamay na po lahat yan ni Jesucristo. Okay? At si Jesucristo po ang ating sandigan bawat araw, no? You don't have to compare yourself sa ibang tao. Gusto ni Jesus, unique ka, ginawa kanyang unique. Yan, kasi huwag kang mawawala ng kumpiyansa sa sarili mo. Kung nag-iisip ang mundo ng gano'n, hayaan mo sila. Ikaw, iba ka. Iba tayo, no? Tayo nakafocus sa muling pagdating ni Kristo para dagitin ang kanyang iglesia, para dagitin ang kanyang church. Yun po yung araw ng rapture of the church. At yan po ay mangyayari dahil sa totoo lang po, yan ay kanyang ipinangako at yan ay matutupad, no? Rest assured, the Lord is good, the Lord Jesus Christ is good, at lahat ng kanyang mga pangako ay matutupad. God bless po sa ating lahat.
Thank you po. Hallelujah.